All right. Since napag-uusapan na natin ngayon itong Smartmatic dayaan noong 2022, hindi na ito bago eh. Even as early as 2010, 2016, 2022, and the coming 2025, and the coming 2028 and 2034, kasama pa rin itong Smartmatic, and the cheating would still be the same as ever. As long as meron itong Smartmatic, alam na natin kung ano yung mangyayari. So, ito 2016, 5 years ago, inexplain sa atin ni Attorney Glenn Chong kung paano yung dayaan na ito. Ito, panoorin natin paano talaga ginagawa. Ayan. Lakihan na muna natin na ito. Ayan. Willing to explain it. O, para makahinga ko kayo ng konti. Bilib talaga sa'yo. Now, this is an illustration of the election results transmission. This is the first part. Ito yung na-prove namin doon sa Senate hearing. This is the second part, which I was not able to prove. Ito yung palagi kong sinasabi sa Senate noong pang 2010 until now. So ito po, hindi yung part 2 na to, hindi pa nyo nabuksan sa Senate. Is that what Hindi you're ito saying? nabuksan because the COMELEC refused to answer. Smartmatic refused to answer. Kung hindi si Tito Sen, then we could not even provide this one. So it's actually a two-step process. Ito ang na-prove. But this one I would like to show. Okay, ano ho ang laman nitong part 2 na to, please? Go Ganito ahead. muna, sir. Ito yung makina doon sa Ragay. Okay. Pag may resulta na po siya, magkukwery po siya dito sa DNS server. At sasabihin niya, sino yon si Transcode 1730? Because this machine does not know where to send its results. Okay, so okay. i-slow down ko lang para Yes, kung sir. tama po yung naintindihan Yes, ko. sir. Ano? Itong si VCM, Ragay VCM, Yes. ay magtatanong kay DNS server Yes, sir. kung saan ko ba dadalhin Ipapadala. ipapadala yung resulta na aking nabasa. Yes. Okay. Because Ang sasagot po sa kanya Si si DNS. server. Itong yellow. Yes. Okay. Ang magdidirect sa kanya kung saan dapat yan Yes, sir. pumunta. Yes, sir. The arrow says, who is Transcode 1730? Okay. Kasi hindi niya alam to eh. Okay. 17 is the code for Camarines Sur. Aha. 30 is the code for Ragay. Okay. Then all the other numbers there, yun na yung presinto. Presinto. So sasabihin ni DNS, para siyang directory assistance. Okay. Domain Name System Server. O si 1730 is MBOC Ragay. So the second step of the process would be si Ragay, alam na niya kung sino si 1730, Okay. papadala niya yan dito sa Ragay Municipal Board of Canvassers. Dahil sumagot na sa kanya Dahil sinagot na si siya rito. DNS kung Yes. saan mo yan dapat ipadala. Yes. Dapat ipadala kay Dito. Ragay MBOC. Yes, Municipal Okay. Board of So, Canvassers. ngayon, gagawin niya na, ipapadala niya na. Ipapadala niyan. Okay. The problem is, this is supposed to be a direct transmission to this laptop. Okay, parang ibig sabihin, dahil itinuro na sa'yo kung kanino mo ipapadala, doon ka dapat dumiretso magpadala. Yes. Okay. That's the second step of the process. Okay. So, kasi tinuro na ni DNS, saan mo Okay. ipapadala yung resulta mo. Kaso, Ang kaso, naglagay si COMELEC ng queue server sa gitna. Yun. okay, Yun ano pala ho yun. ang queue server? Illegal checkpoint. So, bakit niyo sinabing illegal? Yan ho ba'y inilagay ng hindi dapat na ilagay at wala bang pinangahawakan silang karapatan para maglagay niyan? Wala po itong official documentation. Nobody will acknowledge that this queue server exists. So kaya si Ragay, sa halip na ipapadala niya ito diretso Dadaan dito, muna siya. dito ka muna. Okay. Sa illegal checkpoint. So, pwedeng itong si queue server ay magpadala ng ibang data kay Ragay. Ganun ba? Yes, because si Ragay, si queue server na ang magpapadala dito kay Ragay. O, kaya nga, 1730. pwede siyang magpadala ng iba. Kung tayo ang nandun Mamanipula. sa queue server, masisilip natin yung resulta bago pa man dumating sa canvassing system. Okay, so parang halimbawa, nakita ko, mananalo dito si Atty. Chong, ay ibahin natin na ipapadala kay Ragay. That's possible. That's technically possible. At ganun itong pala queue yun. server na ito ay wala sa radar ng kahit na sino. Yes, that's correct. Paano nyo namang nalaman? We were able to prove that in the Senate. Hindi, paano nyo nga nalaman Okay. na merong queue server? Okay, ganito. Si Ragay, isang file lang yan, data packet, isang data packet or isang file lang yan, ang tawag po dyan, restaurants file, na pinapadala dito.
di ba sabi ko po sir, nakuha namin yung audit log nito. Okay. Nakuha din namin yung audit log nito. So that you can match both of them. Matali. You can see that there was one in between. Kasi yung singular file, na instead na dito diretso, dumaan muna siya dito and this one splits it into 11 to 13 tallies. So, pagdating dito, split na po siya. Ano yung 11 o 13 tallies? President, Vice President, Senators, Party List, Congressman, Governor, Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, Mayor, Vice Mayor, and Party List. Na dapat hindi pa. Isang buong file lang yan mula doon. Okay. So kung isang buong file lang yan mula doon, bakit pagdating dito dumami? Ano ba ang dapat na matanggap ni Ragay in the first place? Dapat yung Buo. isang buong file. Ano ba ang isang buong file na ang nilalaman ng isang buong Yung file? resulta ng eleksyon. Ng lahat mula presidente. Yes. Bakit kailangang magpadala si Ragay ng resulta ng lahat? Kailangan niya ba yun doon? Dito. Kailangan Sa niya ba yun? Yes. Sa So canvassing mula system. mula sa presidente down, Down, kailangan yes. niya na meron siya. Yes. Okay? At yun dapat raw, you're saying. Raw. Dapat Na buo. Ang ibig sabihin ay hindi pa segregated. Yes. Dito niyan sinapchap. Okay? So kumbaga, ganito po yan. Isang motor, buong motor, tumakbo rito. Pagdating dito, may illegal checkpoint. Nahulid up siya. Pagdating dito, dumami na yung motor. Yung unang gulong ang dumating. Yung pangalawang gulong, dumating din. Yung side mirror. Naghiwalay Yung na. gasolinador. O yun. That's how to visualize it, Okay. sir. Nakita niyo ba yung physical queue server na ito na ina-allege ninyong meron? The physical server we cannot prove. Kumbaga, ano yan eh, doon sa queue server, sinilip muna nila kung sino yung winning or losing. Tapos, mamanipula na nila. Galing, galing. But the paper trail is there. That will prove that there was indeed Yes. According kung sino yung nagbayad sa Smartmatic para maipanalo sila. queue Galing, server. The IP address of this one in 2010 is 127.0.0.1. Na sinasabi ninyong hindi pinakinggan o intentional na Ayaw hindi sagutin. pinansin. Ayaw sagutin. Nino? Ni Comelec at ni Smartmatic. Ni Comelec at Smartmatic. Yes, sir. Pero sino ho ba dapat nagpapasagot sa kanila? Yung Senate Joint Congressional Oversight Committee. Sino-sino ho ang bumubuo nun? Hindi naman, sir. In fairness naman to Senator Pimentel, pinapasagot niya si Comelec. Pwede, actually, yes, that's within their contempt powers. So bakit ho hindi Pero ginagawa? hindi na pina-follow up eh. Ayaw nga sumagot ni Comelec. Ilang beses ko na yun brinot up sa kanila. So ito, sir. So ano na ho ang mangyayari kung ayaw naman sumagot ni Comelec? Kasi parang, ayoko sumagot, pakialam mo. Parang gano'n na lang. So, And then I sorry. appeal to the public. Doon nyo makikita kung anong klaseng Comelec meron tayo. Anong Smartmatic meron tayo. Kaya nga, ang tawag ko sa kanila, I'm not afraid to call them riding in tandem. Kasi silang dalawa yun. Last lookout yung PPCRB na pumamatay sa demokrasya at halalan. Ano na ho bang demanda meron kayo? There are 29 cases that were already filed before the against Comelec, Smartmatic, and PPCRB. Ayan, 2016 ito, no? Hanggang ngayon walang nangyari doon sa filed cases. Ngayon pa kaya? Kayo ho ang 15 nag-file. Hindi ho lahat. 15 are with the Supreme Court, Grabe 5 na. with the Ombudsman, 2 with the DOJ, 2 with the RTC, 1 with PNP, CIDG, and 1 with the CIA. Sa dinami-dami ho 2016 na yan, final ninyong kaso, wala pa rin ho nagpo-prosper? Meron hong nananalo kami, meron din hong talo kami. Yung voter receipt po, sir. Ano ang Napanalo po namin yan. Yung voters receipt. Yes, 140 million pesos po yun. Napigilan po yun, sir. Pero hindi po ako doon. Yung kasama ko po. Hindi lang naman ho ako mag-isa. Marami naman ho kami. Ako lang yung pinakamaingay. So ito ho ngayon, paano ang gagawin ngayon dito? Dahil sir. sabi ninyo, hindi pa sila nakakasagot. Ito, sir, I would like to show this one. The second part. Kasi ito, nakita na ito ng tao, Okay. sir. Hindi nasagot ng Comelec to. The second part, please. Yung next slide po niya. Next slide, please. Ibig sabihin ni Atty. Glenchong, hindi pumayag ang Comelec na ipakita yung second part. Okay. Okay. Ito yung first part, sir, pala. Ito. Ito yung DNS log na hawak ni Tito Sen. Ito yon. May 8, 8:40 po ng umaga yan. Nagtatanong na po si client 10.12.0.1. Wow. Ito si BCM. Oh. May 8, hindi pa election yun, ah. Query, sino si 1730 ccs.pili 2016 pinas.net. What? Ito po yung IP address ng Paano nangyari na merong activity nung May 8? O di, malinaw ito. DNS. So, ito yung hawak ni Tito Sen. Ito yung hawak namin mula sa Senate Electoral Tribunal
na sinubpina mula sa COMELEC. Mm. So they are a match. Match po yan. Perfect match po talaga yan. Next slide, please. So ang sabi po na COMELEC, final testing and sealing yan. Oh, testing lang daw yun. May 8. May testing daw po. So ang sabi ko po, tiningnan ko po lahat ng audit log ng bawat presinto, 62 all of them in Ragay. Ito po yun. Mm. They are all code 1730. Mm. Next slide, please. Ito po yung example ng mga audit logs. May 5 pa po ang final testing and sealing. Oh, final testing lang daw yun. Pero yung activity na yun, May 8. Pero itong nakita ni Atty. Glenn Chong, May 5 yung final testing nila. So ano yung activity nung May 8? Ah? Hindi pa election yun ah. May 5 po. May 5 po yan lahat. Then the next time that Grabe. the machines were switched on, May 9 na po. Mm. So ito yung sinasabi ninyo sa Senate na lahat na yan ay Patay. isa-isa ninyo Yes. na ang huling nakabukas yan ay May 5. Yes, sir. At Ito ang po yan. sumunod na nabinuksan ay May 9. Ito po blue. Pero merong transmission na nangyari ng May 8. 8:40 ng umaga. Ng 8:40 ng umaga. Ang tanong, sino nagpadala nun? At yun ang sinasabi ng COMELEC na kung meron man, hindi kami. Effectively yun ang sinasabi ni Grabe. Brillantes na may nagsabotahe sa kanila. At ang pinagbibintangan niya ako raw. Baka naman, As if may capacity ako, sir. hindi naman nga ba ikaw? Hindi naman ako. Pero di ba sabi nyo, mula pa So malinaw yun ah. Merong nangyaring transmission nung May 8. Ang palusot ng COMELEC ay final testing daw yun. Pero yung final testing nangyari pa nung May 5. So ang sumunod na activity, May 9, yun na yung election. Pero bakit merong activity nung May 8? So very big question yun. So ito yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong kamakailan, itong interview at nung kanyang press con, na nung 2022, prior to the election, may pumasok ng 20 million kay Bongbong Marcos. So alam na this. Yun na yung sagot dito sa Dayan ng 2022, di ba? Kaya gabi pa lang nung the night before the election nung 2022, 'di ba? Nagsasaya na sila, nagse-celebrate na sila. Alam na this.